Sige po, tayo po na yung manalangin. Dakilang Diyos, samahan niyo po kami sa pagkakataong ito at matingnan po namin yung proseso at kami na mga leaders, Panginoon, ay paano namin i-apply yung mga skill na kakailanganin sa mga proseso, Panginoon, sa PEPSOL. Samahan niyo rin kami, Lord, na yung aming mga cell group ay mabigyan pansin po namin. Una, para yung sarili naming cell group ma-check namin. Pangalawa, yung mga nagiging cell group sa loob ng church, Panginoon, ay makita din po namin yung mga baka problema nito, Panginoon, upang mapalakas pa namin ang aming ministry sa pagtutupad, Panginoon, ng pag-aalaga ng kaluluwa. Marami pong salamat. Ito po'y panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? Mga kapatid, meron lang po akong nais na i-share sandali. Sa Luke chapter 19, Luke chapter 19, ito po yung sikat na istorya ng isang tao, si Zacchaeus. Luke chapter 19, so from verses 1 to 10. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Gusto ko lang pong palutangin ngayong hapon na ito, mga kapatid, yung salitang challenge. Okay? Yung salitang challenge. Mga kapatid, para po lalong gumanda at hindi parang stagnant yung kasi po ang G12, mga kapatid, mahaba po talaga yan. Kapag ang process of G12, hindi natin nakita yung salitang challenge, mananatiling parang adapt lamang tayo ng adapt. Hanggang sa ang pwedeng magiging resulta nito, mga kapatid, parang napapagod na tayo. Okay? Parang napapagod na tayo. Like for example po, mga kapatid, dito po sa church po, in-apply po namin yung 12 days prayer. So, na-share ko na po sa inyo dati yon. Nung nagkaroon po kami ng 12 days, nung una, ayaw na ayaw ng mga leaders po yun. Kasi nararamdaman ko na parang, ano tawag dito, yung relationship namin okay naman, kaya lang wala nang bago. So, naisip ko ngayon na nagbaba kasi ang G12 yung tinatawag na 12 hours. So, ang ginawa ko po, inadapt namin siya, kaya lang 12 days. So, ibig sabihin sa isang araw, meron kaming isang oras na wala po kaming gagawin kundi umawit at manalangin. So, sunod naman po yung primary cell, bali naka 22, 23. So, yun po yung lagi naming attendance. Hanggang sa nung kalagitnaan na ng mga ika-anim na meeting na namin, may mga nagte-testimony na. Ang dating sa kanila, nung una daw, parang routine lang. Sabi nila nung una kong palang ibinabayo, sabi lang, naku, wala na sigurong maisip si pastor, kaya nag-12 days. Tuloy-tuloy, ano kaya yan? Hirap naman nun. Hindi na lang pwedeng gawing isang araw na lang para yun na yun eh. Ngayon, nung ika-anim na meeting na namin, may nagsasabi, pastor, nung una ayaw namin. Sabi namin, parang tuloy-tuloy, parang ang hirap mag-commit. Pero dahil tinanggap po nila yon, nakawala lang silang kibo, hindi na mamalayan, may binabago pala, nagkakaroon ng fire sa loob nila. Amen. Nagkakaroon, sabi nila, pastor, nalulungkot na nga kami kasi 12 days lang. So iniisip nila, matatapos na, paano yan? So ayaw na nilang mawala yung fire na meron. Now, nung natapos po yung 12 days namin, isinare ko po ito sa isang kapatid natin, si Kuya BJ.
And then, nung nakita ni Kuya VJ, sabi niya, oo nga, no? Kasi sila, ang ginagawa daw, nagse-cell group sila, nagse-cell group. So, parang sabi niya, ano kaya yung pwede ko pang gawin? So, ngayon, ang ginawa niya, hiniram niya sa akin ngayon yung 12 days na yon, yung pinaka-manual. At kasi, talagang ipagpepre yung cell group, yung church, yung vision. So, nung ginawa nila yon, grabe, tuwang-tuwa siya, nakakita niya yung kakaibang fire ngayon doon sa kanyang mga kasama. Eh ngayon, nagtatanong ngayon sa akin, yung mga disciple ko, Pastor, sabi niya, after 12 days, ano? That time po, mga kapatid, ay naka-attend kami ni Kuya Boy Corrales doon sa 90 days. Di ba, Kuya Boy, no? Sa 90 days prayer challenge. So, another challenge na naman to. So, sabi ko, Panginoon, sige po, pag-aaralan namin, pinadala po kami ng aming network. So, inutusan kami ni Pastor Mark at yung mga kasama namin. So, pinag-aralan ko po ito mabuti, i-share ko naman. Kaya lang sabi ko, Lord, ito yung magiging next challenge sa amin. Kaya lang hindi ko po agad-agad ibinaba na 90. Kasi sabi namin, kung itong Dulos, nag-apply sila ng 90, bago mag-90, may mga 60 pa, may mga 30 sila. So sabi ko, Panginoon, ibigay mo sa akin yung kung ano yung nararapat para sa amin na nagsisimula pa lang. Kasi yung primary So nakita ko po mga kapatid, yung 30 days challenge. Kasi nung pinag-aralan kong mabuti, yung binigay na 90 days, binasa ko po yung mga naka-CD, lahat po yun, tinignan kong ganun, may nakita ko, inspired pala yung 90 days ng 30 days. So hanggang sa nag-research din po ako sa computer, nakita ko, meron nga pala talagang 30 days church challenge. So ginawa ko po mga kapatid, nung ibinababa ko po ito unti-unti sa simbahan at kausap ko po yung mga primary, alam niyo, natutuwa po ako kasi lalo na parang naramdaman ko umaangat na naman po sila. Yung last result ng aming 12 days prayer mga kapatid, yung mga primary na walang cell group, nagkaroon ng cell group. Nagkaroon po ng cell group. So, tuwang-tuwa naman po ako kasi meron pong, yun nga, may nagtanong po sa akin at salamat naman po sa mentor natin na yun. Isa po sa nagme-mentor sa atin, di lang po natin nakikita yun, si Mami Edeng. Sabi niya sa akin, Pastor, baka naman ikaw tayo ng tayo, walang nangyayari sa church ko. Sabi niya, totoo naman Diba kasi nga baka mamaya, salita ka lang ng salita. Sabi ko, Mami, sa totoo lang ako may kagalakan sa puso ko kasi nakikita ko na may nangyayari doon sa mga primary. Kaya ang sabi ko ngayon, sige po Mami at isusulat ko. So ang ginawa ko, isinulat ko. Nung tinignan ko mga kapatid, yung mga cell group, ang laki po ng porsyento na nakapag-open ng cell group. At yung mga nakapag-open, isa po doon mga kapatid, yung kapatid ko, ang kasama sa cell group niya, yung co-teachers niya at yung principal. Yung principal. Ngayon, dumating po yung time na yon na nagse-cell group daw sila, siguro hinahanap-hanap nung dating principal yung kanyang naa-attenan doon sa Divine Mercy. Kung nadidinig po natin yun. Kasi yung Divine Mercy po talaga, sa totoo lang, sa kwento at sa dinig, pag hindi sinabing Divine Mercy, aakalain mo, Christian church talaga yung ina-attenan. I mean, born again church talaga. Okay? So, ibig sabihin, ganun yung anointing, yung pag nandun daw pumapasok pa lang daw sila doon sa divine, tumatayo na yung balahibo nila. Kaya no wonder, ang dami kong nadidinig tungkol sa Divine Mercy, mga kapatid. May mga retreat pa sila. Talagang sabi ko, tunog talaga. Sabi ko, bahala ang Panginoon to. Kung talagang ang Diyos ay gumagawa sa mysterious way, bahala siya. No? So, ayoko na lang, ibig sabihin, ibaba o kung ano pa man, basta bahala na si Lord. Pero ang point, sabi nung principal, sabi niya, si Sir Lisa, sabi niya gano'n, nahanap-hanap ni ka nung anak ko Kasi isama ng principal yung anak niya Ngayon, ang sabi, hinahanap-hanap daw yung divine, so doon daw muna sila. So, ang ginawa naman ng kapatid ko, although nagpo-post encounter sila, tuloy-tuloy ang kanilang post encounter malapit na sila doon sa isang lesson na kung saan ang magiging resulta, magiging loyal ka sa church. Sabi ng kapatid ko, paano ba yung pastor? Isa na lang sana yung topic, usapan na yung loyalty to the church na, saka pa nagpaalam na doon daw muna sa divine. Sabi ko, hayaan mo lang. Di siya, parang nalulungkot siya. So, hindi niya na-expected na kasi nawala ng isang Sunday.
hindi niya na-expected na a-attend kasi nga ganun talagang atmosphere ko sa Divine. Last Sunday po, mga kapatid, bumalik siya kasama pa yung mga anak niya. And then, ang sabi ng principal, after nung prayer, kasi binaba ko rin yung challenge eh. Pagkababa ng challenge, sabi ng principal dun sa kapatid ko, tawa ng tawa, kibo ng kibo, and sabi niya, Lisa, lahat ng katanungan ko ng Panginoon, dito talaga tinutugon ng Diyos. Sabi niya gano'n. Dito talaga tinutugon. So mga kapatid, yung challenge, kung ko rin lang nakita yung kapatid ko, and even yung pamilya ko, yung tatay ko, first time na makakasama namin mga kapatid sa isang lakad ng buong simbahan na todo suporta siya sa amin. So nakita ko po yung changes. Saan nagsimula yung mga kapatid? Challenge. Challenge. Ang challenge po ay hindi minsanan lamang. Okay? So parang sa television, mga kapatid, di ba? Kaya nga meron tayong napanood dati sa Channel 7 ba yun? Yung, ano yun? Yung extra challenge, di ba? Lahat ng sumasali doon, parang ayaw nila na gusto nila. Parang nalulungkot sila na masaya sila. Nung kami po ay nagpunta doon sa Tagaytay, no, kami nila Pastor Alan, kami yung mga representative noon sabi ko noon, ako, ano ba yan? Pastor na ako, gagapang pa ba ako dyan? Lalambitin pa ba ako dito sa lubid na ito? Di ba? Ganun yun. Lahat yung mga kasama ba naman namin doon, mga teenager, mga college. Sabi ko, kaya ko pa bang gawin yun? So parang ayoko naman makita yung sarili ko na nagkagaganon doon sa may gulong na. Tapos lalakad ka doon sa, yung upo ang bakal na kaganong-ganong ka doon. Parang nakalimutan ko nang makita ko yung sarili ko doon. Pero sa totoo lang, gusto ko na ayokong sumali. Di ba, sila na lang, sa grupo namin, may mga bata doon. Sa loob-loob ko, sila na lang, susuportahan ko na, papalakpak na lang ako. Pero alam niyo mga kapatid, nasali ako doon, in-enjoy ko ang lahat, nasugatan yung aking siko. Hindi naman yung sugat, dahil yung antadong military crawling, yung gano'n, ano? So, lakad po kami ng ganyan. Alam niyo, nung after the retreat po na yon, sabi, kasama namin si Pastor Mark. Kapwa delegate po namin si Pastor Mark. Nakita din namin si Pastor Mark. Talagang yung kanyang, kaya lumalakas ang loob ko. Sabi ko, kung yung mentor ko sumusunod at ginagawa ito, gagawin ko rin yun. Sabi ko, gano'n. Tapos after nung challenge na yun, sabi ko, napakalungkot pala ng buhay ko. Umuwi ako. Na lahat sila nagkikwento ng karanasan, nila ako walang karanasan. Si Pastor Aton, kasama din namin tatay. Naku, nakasumigaw niya. Pero alam niyo mga kapatid, challenge. Nagbibigay ng kulay. Kaya nga ang cell group natin mga kapatid, alam niyo hindi lang forever cell group. Dapat meron din tayong ini-insert na cell group. Naalala ko po, ewan ko kung naaalala niyo po ito, isa sa role ng pastor sa pagtutupad ng vision, siya ang mag-create at mag-implement ng mga strategy. Amen? Okay? Ibig sabihin, hindi yung parang nag-aantay lamang tayo kung ano yung makita nating pakulo at ginawa, yun lamang ang gagawin natin. Tayo mismo ang humiling kay God. Lord, bigyan mo ko ng ganoon. So mga kapatid, itong si Zacchaeus, napansin ko po, no, merong matinding bagay na kinaharap siya. Isang matinding challenge. At ito yung naging challenge niya mga kapatid. In 2 Peter chapter 3 and verse 18. Sige po, buksan po natin yung Bible natin. 3:18. Siguro simulan ko muna po sa 17. Therefore, dear friends, since you already know this, okay, alam na, okay, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. Mga kapatid, sa totoo lang, kahit po tayo matatag na, kahit tayo sabihin natin nakakapag-training pa, pero pag nakakaharap po tayo ng mga immature na tao, tayo mature na i-immature din. Kaya mag-ingat talaga. Walang anumang sa buhay nating garansya, kundi ang Panginoong Hesus. Okay? Kaya kailangan natin maging, sabi nga ni Doc Eli Kangina, yung pananalangin, stay lang po tayo sa Panginoong Hesus eh. Kasi, sabi nga ng isang kasabihang Pinoy, di ba? Ang kahoy man ay babad sa tubig. Huwag sa darang na maididikit dahil sa pilitang.
magdirikit. No? Magdirikit, isabihin mag-aapoy. Kahit babad pa yan. So tayo din. Ngayon, ang challenge ito, verse 18. But grow. But grow. Okay? Kailan, ang tanong mga kapatid, kailan nag-grow ang isang tao? Alam niyo po mga kapatid, meron akong tinanong sa aking mga disciple, sabi ko sa kanila, ano ang tawag doon sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4? Nag-grade 1, nag-grade 2, nag-grade 3. Ang daming sagot ng mga disciple. Pero isa sa tinanong ko dyan, yung medyo dating may toyo, no, adik na ngayon ibinago ng Panginoon, sinubukan ko kung medyo matino na. Ano ang tawag ako doon sa grade 1, naging grade 2, naging grade 3? Alam nyo, hindi na isagot lahat ng primary namin sa church. At nung sinabi ko yung sagot ng dating may toyo, alam nyo, tawa na sila ng tawa. Oo nga. Ano po ang tawag doon? Sabi niya, alam niya, ang sagot niya mga kapatid, sabi niya, pumasa. Ang sabi ng mga disciple ko, na-develop, di ba? Nag-excel. Sabi ko, ang gaganda naman ng sinasabi niya, so sobrang gaganda. Pero ako nga, wala nga sa hinagap ko yung sagot niya eh, pumasa. Alam niyo mga kapatid, kailan pumapasa ang isang tao kapag mayroong challenge? Amen? Sa mga kapatid, ito yung si Zacchaeus, tinanggap niya yung matinding challenge sa kanyang buhay. Ano yung challenge? Sabi ng 18. Ano yan? But grow. Grow. Sabi niya, naku, ito yung kalagayan ko, marami ng taong galit sa akin, nakakahiya kung mababago ko. So may challenge, dadaan daw si Jesus, wag na, sino ba siya? Pwede ko naman ipatawag na lang siya. Pwede ko naman ba siya padala ng pera para pumunta sa akin? Tama di ba? Pwede niyang gawin yun, pero ang sabi niya, hindi eh. May challenge para mabago ko. Iiwanan ko muna ang lahat at haharapin ko itong challenge na ito. Umakyat sa puno, ang naging reward niya mismo, si Jesus. Okay? So mga kapatid, ganun din naman sa buhay po natin. Now, ito pong pag-uusapan natin, the core objective of PEPSOL, ay isang matinding challenge po sa buhay po natin. No, na marahil ay alam natin ang core objective, pero wala tayong skill. Kung meron man tayong skill, mga kapatid, ay kung minsan parang hirap pa rin po tayo. Pero sa awa at tulong ng banal na Espiritu, ngayon ay pag-usapan po natin. Okay? So, number 1 objective ng PEPSOL, character formation. Okay? Sa pagdaan dapat nila sa proseso ng PEPSOL, mga kapatid, ano natawag dito, SOL1, SOL2, maging yung pre-encounter, yung ang point, mga kapatid, dapat nakikita natin na mayroong karakter na nahuhubog. Tama po ba, mga kapatid? Okay? Now, ano yung mga kinakailangang skill na makikita natin dito? Okay? Ito po, ang skill, number 1, matuto tayo how to correct. So para pala ma-develop sila, mga kapatid, during the cell group natin, may mga kino-correct po tayo sa kanila. Ilan sa atin dito, mga kapatid, may lakas ng loob po tayong mag-correct. Diba? Sa cell group po natin. Amen? Kasi ito pa naman ang i-correct natin sa kanila. Minsan yung love life nila, kung kabataan. Diba? Ang mga kabataan, mga kapatid, ang hindi na i-correct, alam po nila yon na parang nakikiright on lang sila. Pero lumalalim ang relasyon kapag merong nako-correct. So we need to value spiritual growth. Okay? Kailangan magkaroon ng correction. And then number 2 na skill. Okay? Skill po ang pinag-uusapan natin. Train. Train. Okay, hindi po train. Training. Ayan. Training. Okay? To be able to train. So, ibig sabihin, mga kapatid, part po ng character formation. Pinapadaan din natin sila sa training. Alam niyo po, sa amin, sa cell group ngayon, ang lumulutang po na salita is yung protocol. Yung salitang protocol. Kasi po, lamang sa aking primary, yung mga kabataan. So, sabi ko, marunong ba kayong sumunod sa protocol? Diba? Baka mamaya sa damdami lang, pag gusto niya, okay na yan. Okay lang, pwede na yan. Hindi dapat may marunong tayong sumunod sa mga rules, marunong tayong mag-comply. So, comply. Okay? So, yun mga kapatid. So, may mga training na pinagdadaanan.
Okay, so number 1, character formation. Ano yung dalawang skill na kinakailangan po? Correct and then train. Number 2, healing self-image. Okay? Ito ang objective, mga kapatid. Huwag tayo basta lang turo ng PEPSOL. Baka mamaya nakagraduate na ng SOL1, hindi na heal ang self-image. O kaya naman ay hindi na hi-heal. Kasi nasa proseso eh. So ano po yung mga skill na kinakailangan? Pero bago yun, mga kapatid, ang dinidil po natin dito sa healing of self-image, sometimes yung mga confidential issues. Okay? Ano pa? Yung mga identity issues. Tama? Okay? Kasi yun yung self-image eh. So ito po yung dalawang skill, mga kapatid. Number 1, master the art of encouragement. Okay? Master the art of encouragement. Yung salitang, kaya mo pala yun. Okay? Kaya mo yan, sige. And then number 2, learn to teach and impart. So, teaching and impartation. So, totoo mga kapatid, para magkaroon ng healing ng self-image, yung magkaroon po tayo ng impartation sa kanila. Ang Newcom, o yung ministry nila, Pastor Mark, ay merong umiral sa kanila na ang tawag nila dito ay identity metaphor. Okay? Ang tawag nila ay identity metaphor, yung salitang anak ng Diyos eh. Kasi pinapataas mo yung iyong yung self-image. Oy, grabe ah. Congratulations, ang ganda nung ano ah. Bakit? Anak ng Diyos eh. Diba? Kasi minsan pag mababa yung self-image natin, so kailangan ng mga impartation. So ito makakatulong to mga kapatid. Okay, healing self-image, encouragement, and teaching and impartation. Number 3, awakening leadership potential. Awakening leadership potential. So ano naman yung skill na kinakailangan dito mga kapatid para yung leadership lumutang po sa kanila? Number 1, demonstrate believing in them. Believe in them. Tinanong kami ng aming mentor, sabi niya, do you believe in your disciple? Okay, tayo din po. Tanong po sa atin, mga kapatid, do you believe in your disciple? Okay? Pangalawang tanong sa amin, do they know you believe in them? Nagtawa lang kami nung pangalawang tanong eh. Oo nga naman. No? Hindi naki-question kung yung naniniwala tayo sa kanila. Ang tanong, nararamdaman ba nila? Baka mamaya ang nararamdaman lang nila, instruction. Utos. Diba? Galit. Pero hindi nila nararamdaman na may tiwala tayo sa kanila. So napakaganda mga kapatid, the art of believing. Okay? Then number 2, awakening leadership, know how to empower. Know how to empower. When you empower someone, given them a task, let them do the task. Okay? At kapag na-accomplish po nila ito, reward them. Okay, so that's part of empowering mga kapatid. Awakening leadership potential. And number 4, imparting the vision. Imparting the vision. So ano naman daw yung skill na makikita natin sa tayo bilang leader? Diba? Kapag matamlay ang simbahan, parang nahihirapan na sila, baka hindi klaro. Okay? So imparting the vision, number 1, clarify. Clarify. So vision casting. Diba? Guide them to see the picture. Sabi nga ni Doc Eli kanina, di ba? Yung sama-sama kayo, no? Pag-usapan niyo yung ano tawag doon, i-visualize niyo yung ministry. Okay? So kailangan daw clarify. Okay? Iklaro natin yung system. Kaya lang siyempre tayo bilang pastor mga kapatid, aware po ba talaga tayo dun sa system at dun sa objective ng process? Bakit kailangan ng pre-encounter? Bakit ang purpose ng consolidation? Hindi naman sinabi ni Lord na, go, consolidate, and disciple.
Di ba? At kinalaman ng consolidate doon. So, dapat yung mga lalong yumayaman sa kaisipan natin, mga kapatid. Clarify. And then number 2, provide motivation. Okay? I-motivate natin sila. From time to time, alam niyo po, last encounter po namin, kasi sa last topic ng encounter, lahat po ng primary cell leaders, pinapapunta po namin yon. Bakit? Para doon sa last topic, mga kapatid, ay maliwanagan sila sa vision. So ngayon, doon ko po muli sila i-challenge. May bagong ibinibigay sa akin ng Panginoon na, mga kapatid, alam ko, mahihirapan po kayo, papapagod kayo, nagne-negosyo pa man din kayo, nag-o-opisina pa man din kayo, pero i-challenge sila, mga kapatid, i-motivate sila na kapag ginagawa nila itong vision, wow, merong idudulot sa kanila ito na magandang resulta. Okay? So mga kapatid, yun lang pong 4 na yun. Pwede po ba nating i-review? Okay? Ano yung 4 na objective of PEPSOL? Number 1? Ano ang skill na kailangan? Okay, correct. And then train. Number 2, healing self-image. To master the art of encouragement. And then letter B, teaching and impartation. Number 3, awakening leadership potential. Demonstrate believing in them. And then number 2, empower. Okay? Know how to empower. And then number 4, imparting the vision. So ano yung skill na kinakailangan doon? Marunong tayong mag-clarify. Okay? At saka, mag-motivate. Mag-provide ng motivation na kinakailangan po nila. Okay? So sa pagkakataong ito, mga kapatid, parang review po natin. It's a great challenge uli sa atin na makita alin kaya dito yung mga kinakailangan ko ngayon sa aking ministry sa pagpapatupad namin. Okay? May mga problema ba na ito yung nakikita nating solusyon, yung skill. Yung skill, sa atin manggagaling yon, mga kapatid. Hindi ito pakulo na kapag kinopya natin sa iba, in-apply effective sa atin. Dahil ang skill, sa atin po manggagaling yon sa church mismo natin. Okay? So, balik po tayo sa grupo ho natin and then pag-usapan po natin ito, mga kapatid. Sige po.